Hi, nakaranas ka na ba ng kabiguan? Do you experience failures? Do you experience frustrations in your life? Na yung ginawa mo naman ng lahat ng iyong makakaya, pero hindi pa rin naging maganda ang result ng iyong ginawa. Kung ikaw man ay nakakaranas ng frustrations and failure ngayon, nawawag kang mawala ng pag-asa. Sabi nga ni Saint Therese, God allowed failures, but He doesn't want discouragement. Inaalaw ni Lord na tayo ay mabigo, inaalaw ni Lord na makaranas tayo ng frustration, pero ayaw ng Diyos na mawawalan tayo ng pag-asa. Sapagkat sa bawat failures and frustrations na ating pinagdaraanan, meron pa ring magandang mensahe at may gagawin pa ring maganda ang Diyos sa ating buhay. Sa darating po na linggo, ating pong pagninilayan ang Ebanghelyo ni San Lucas. Luke chapter 5, verse 1 to 11. Na kung saan mapagninilayan natin ang patungkol sa mga mangingisda. Si Simon, na tinatawag ngayong Pedro, si James at si John. Na kung saan magdamag po silang nangingisda. Pero wala po silang nahuli. Kabiguan yon. Wala kang mahuli. Pag wala kang huli, wala kang may uuwi sa iyong tahanan. Walang pagkain ang iyong pamilya. Ito'y kabiguan ng mga mangingisda. Na kahit sila'y magaling na mangingisda, wala silang nahuli. Frustrations na maituturing yun sa kanila. Siguro kung usong Facebook that time, ang kanilang status in life, feeling sad, feeling frustrated, feeling failure. I do my best, but it seems that my best is not enough. Pero makikita naman po natin, mga kapatid, na ginamit ni Jesus ang opportunity na sila'y mabigo para magpakilala lalo si Jesus sa kanilang buhay. Magkaroon mismo ng personal na pagkilala itong mangingisda sa kanya. Kaya failure is an opportunity to know Jesus more. Kaya kung may mga kabiguan man tayong nararanasan ngayon, baka mas gusto pa ng Panginoon na makilala natin siya. Failure is also an opportunity to experience God's power, to experience God's help in our life. Hinahayaan ni Lord na tayo'y mabigo. Hinahayaan ni Lord na tayo'y makaranas ng frustrations and failure para maamin natin sa sarili natin na hindi lahat ng bagay kaya natin gawin. We are not perfect and we need God. We need Jesus. We need the help of Jesus. Inaalaw niya yung frustrations and failures na dumating sa ating buhay para mas lalong kumilos ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay, makilala natin kung sino talaga siya, at ma-appreciate natin yung tulong ng Diyos sa ating buhay. And last, mga kapatid, mapagninilayan din natin sa Ebanghelyo that failure is an opportunity to redirect our life. Ang kabiguan ay magandang pagkakataon para ayusin ang takbo ng ating buhay. Katulad ng mga mangingisda, si Simon, si Andres, si James at si John. Sila po'y mangingisda nung hindi pa nila nakilala si Kristo. Pero nung sila po ay walang nahuli, nakilala nila si Jesus. Nakita nila kung anong kayang gawin ni Jesus. At the same time, tinawag sila ni Jesus na maging mamalakaya ng tao. Ibig sabihin, mga kapatid, ay binago ni Jesus ang direksyon ng kanilang buhay. Na hindi lang sila nabuhay para mangisda, para manghuli ng isda, kundi sila din ay tinatawag, nabubuhay, para din manghuli ng kaluluwa o ng tao patungo sa kaharian ng Diyos. Para maging mamalakaya ng tao. Kaya minsan, inaalaw ng Diyos na tayo po ay mabigo, ma-frustrate, may mga pagdaraan ng problema at pagsubok sa ating buhay. Kasi gusto din ng Diyos na ayusin yung takbo ng ating buhay. Kasi baka papalayo na tayo sa Kanya. Baka ang takbo ng ating buhay ngayon ay hindi nakalooban ng Diyos. O baka nakakalimutan na natin maglingkod.
Inaalaw ni Lord minsan na tayo'y masaktan, mga kapatid. Inaalaw ni Lord minsan na tayo'y mabigo para matauhan tayo. At para tayo po ay lumakad sa landas na gusto ng Diyos sa ating buhay. Inaalaw niya na hindi mangyari yung mga plano natin para matupad yung plano niya, yung napakagandang plano niya sa ating buhay. Kaya nawa mga kapatid, muli po, kung nakakaranas ka man ngayon ng failures, disappointment, frustrations in life, huwag tayong mawala ng pag-asa. Manatili lang tayo kay Jesus, at hanggat nananatili tayo kay Jesus, mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos, ang tulong ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig at grasya ng Diyos. Hope this video inspire you today. God bless you.